dahil wala na sa'yo may hahambing ang magmahal iyong ibig. Parang kagulo. Langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Oh, ito. Alright. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kadalangan ko'y kalakasan mo, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y nananatiling, wala sa'yo may hahambing, ang ako'y iyong ibig. Langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba, ikaw ang aking nadarama. Sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba, aking nadarama. Sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ko'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ipahingi ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nagmamahal sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay. Pa rin po, Panginoon, ang kaligtas, Panginoon. Kaya tulungan niyo, tunay nga na siyang mangyari, Panginoon, bawat isa sa amin. Ay patuloy na magliwanag, Panginoon, sa lugar ng riyan at magliwanag sa buong mundo, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat po sa Lord dahil nakapasa pa ako sa exam ng Satan para po mag-aral ng computer. Kanina nga po ay nagsimula na po. Praise God! Praise God, grabe. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Sino pa? Pinagaling ng Diyos eh. Bibiro na kami yung Papasalamat sa amin. nila. Mga kahit mo kami happy, hindi naman po kami naluluto. Amen. Lagi mo kami pinagkakain sa pinak. Yeah. So, nakaraan ay pinag-aralan natin yung humayo kayo, tama ba? Humayo kayo, gawing alagad ang lahat ng bansa, ipangaral. So, paano natin may papangaral ang salita ng Diyos kung wala tayo sa liwanag? Ano? Diba?
So, mula doon sa pinag-aralan natin na sa March 16 ay sabi doon ay tayo ay umayo at ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. So yung hindi sumampalataya at mabautisman, sabi doon ay dadalhin sa kaparusahan. Kaya ho tayo hindi tumitigil na gawin ang bagay na ito dahil buhay ng Panginoong Jesus ang siya narito sa lupa. Kasi siya ay nabuhay sa liwanag. Kapag ikay nabubuhay sa liwanag, ang ibig sabihin niyan, ikaw ay nasa matuwid ang pamumuhay, nasa katuwiran. At malinaw sabi rito, ito yung isinulat ni Apostol Juan na yung kanilang nasaksyan, ang narinig sa kanyang anak at pinahayag naman namin. Si Juan mismo ay nagpapahayag sa mga tao. Pinapakilala niya at pinapahayag yung kanilang nakita. At ang sabi, ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. God is light. Ang Diyos ay ilaw, ang Diyos ay liwanag. Ngayon, lahat tayo na narito, na natanglawan, na liwanagan. Tingnan nyo ha. So lahat tayo na nasa 1 liwanag. minute lang. Kita nyo, ang dami na. Tingnan nyo. Papakita ko sa inyo. Kita nyo, ang gabi, meron ba nakatakat? Meron ba? Mumuhay tayo sa liwanag. Gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa. Hindi tayo nagkakaisa. Lahat tayo na narito. Sinasabi natin tayo nasa liwanag. Namumuhay tayo sa liwanag. Ibig sabihin, nagkakaisa tayo. Pare-pareho. Tayo lahat tumalo. Tingnan nyo. Kung lahat tayo nagliliwanag, pupunta tayo sa nakadiliman. Diliwanagan natin ang mga tao na sa dilim. Sama-sama tayo. Di ba, ang isang kailaw, ang isang kandila, maliwanag na. Kapag si Alvin may dalang isang kandila, at si Cedric may isang, di maliwanag ka na. Si Cedric may isa pa rin dalang kandila, nadagdagan na liwanag. Kung si isang Cedric pa rin may isa pang kandila, lalong na liwanag. Kung si Ryan ay may isa pang kandila, di ba, nalaki na liwanag. Mula sa kanya at kay Loris hanggang sa ating lahat, tayo nagkasama-sama. Doon tayo nagsinasabing nagkakaisa. Walang nahiwalayan. Tama. Walang nabubuhay sa liwanag. Maaari bang lahat tayo nasa liwanag, si Kokoy nasa kadiliman. Kaya nga sabi doon tayo, dati yun. Ngayon ay hindi na. Siya ang ama ng kasinungalingan, siya ang mamamatay tao. Diba? Kaya lalo kayo mga kabarkada, nang bubuhay kayo, diba? Pagka nakasunagahan, ang masalanan niyo. Diba? O, pagka napagtripan nyo, nakasunagahan ninyo. Yan, diba? So, kasalanan yan. So, tayo, dahil sa pagsunod natin kay Kristo, tayo na niliwanagan ng Panginoong Kristo ay magbibigay din ng liwanag at malinaw dito na hindi na tayo nabubuhay sa liwanag. John chapter 3, verse 19, 20 to 21. Juan chapter 3, verse 19 to 21. 1 chapter 3:19 to 21. Sumagot si Jesus. Likely panahon mo. Likely. Maikling panahon na lang. Kaya namubuhay kayo sa liwanag ng ilong nito. Habang narito pa, para hindi kayo apunta ng dilim. Sapagkat hindi alam na naglalakad sa dilim kung saan siya pupunta. Oo, tama ba? Kaya tingnan niyo ha, malinaw sabi doon, hindi alam ng naglalakad sa dilim kung saan siya pupunta. Totoo yun. Ibig sabihin nito, makinig kayo. Ito'y nagpapakita na wala kang direksyon ang buhay mo. Tama ba? Nagpapakita ito ng wala kang direksyon ang buhay mo. Ang lumalakad sa dilim ay hindi alam kung saan siya pupunta. Ang kasama nito ay hindi mo alam ang direksyon ng buhay mo. At sinabi ni Jesus, kunting panahon na lamang ninyong
makakasama ang ilaw. At lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo abutan ng dilim. Hindi alam ng lumalak sa dilim kung saan siya pupunta. Totoo yun. Hindi alam. Pero mapalad tayo na nasa liwanag ngayon, hindi na tayo nabubuhay sa kadiliman. Wala nang kapangyarihan sa atin ang kadiliman ngayon. Amen. Okay? O tingnan natin isa pa. Sa 2 Corinto chapter 4 verse 4. 2 Corinto. Ang bihira, no? Gawa ni Satanas yan. Okay? Juan chapter 12 verse 36. Doon pa balik tayo doon sa Juan chapter 12. John Verse 12:36. 36. John 12:36. 1 chapter 12 verse 36. Okay, ito naman yung tawag sa atin. May sulat mo na sa akin. Tina, may sulat mo na sa akin. May revelation na. John 12:36. Kaya sumampalataya kayo sa akin, na siya ang ilaw ninyo habang narito ako. Para maluwanagan ang isipan ninyo. May revelation na sa akin. Pagkasabi niya sa Pagdaw, umalis siya at nagtago sa kanila. Verse 36 yun. Apo. Okay. Ng chapter 12 ng Juan. Apo. Okay. Ganito ang sabi sa akin. Tama po yun. Sumasampalataya kayo sa ilaw. Sumampalataya kayo sa ilaw habang kasama pa ninyo ang ilaw upang kayo'y maging mga anak ng Diyos. liwanag. O tama naman yun. Diyos, tama yun. Ang liwanagan ka niya. At ang sabi nito, upang ang manalig sa akin ay huwag nang, ang mananalig sa Panginoong sa Kristo ay huwag nang manatili sa kadiliman. Hindi ka na, ang kadiliman ay naglalarawan ng kasalanan. Tama, ang kadiliman ay naglalarawan ng kasalanan. Ibig sabihin dito, kung ikaw, tingnan nyo, kung ikaw ay nasunod sa Panginoong sa Kristo, siya na pumunta rito sa sanlibutan upang ikaw tiktanglawan. At dahil ikaw ay tinanglawan niya, hindi ka na magpapatuloy sa kasalanan. Hindi ka na magpapatuloy sa kadiliman. Yes. Okay? Malapit na tayo. Mateo chapter 5, verse 14 to 16. Nandito maganda ko sa Mateo. At nagkakatuwa na. Chapter 5, verse 14 to 16. Ito talaga revelation. Anong oras na?